Sir, unahan ko na, kailan po ninyo na-discover itong modus na ito at marami sa mga kababayan natin na nagulat na mayroon palang mga banyagang nagmamay-ari ng Philippine passport? Nakita po natin to sa as early as this year, pero even before mayroon tayong na-encounter, pero hindi ganun karami, no? Nung previous na mga years, ang nakikita natin counterfeit po, parang ang inaatake lang po nila yung biopace. Pero ngayon nakikita natin yung buong pasaporte talaga ay genuine. It is genuine but fraudulently obtained. Yan po ang nakakabahala at nakikita natin. Just for this year, mga 10 na po ang na-intercept natin sa ating mga paliparan. Alarming ito, sir. Para po ba sa Bureau of Immigration, ito bang issue na ito ay maituturing na of national security? Yes, that is a concern, a national security yan, considering na we don't know the intent ng gumagamit nito, and we have to understand, if you are using isang counterfeit document o isang pasaporte ng Pilipinas na ikaw naman ay hindi isang Pilipino, you are using it with a purpose, at nakakabahala to kasi hindi natin alam kung ano talaga yung purpose nila. They may be a threat to our national security or public morals. Kaya nga tinitingnan po natin at nagkakaroon tayo ng coordination with the Department of Foreign Affairs, with National Bureau of Investigation, para makita po natin, kasi hindi naman po basta-basta lang ang pag-a-apply ng isang pasaporte. Sir, ano po ang nationality ng mga, ito ba yung mga taga-gitnang silangan o taga-west? Ano po ba ang nadiskubre ng BI? Majority, karamihan po sa kanila mga Chinese, no? Pero may Koreans. The recent one, may isang Thai pumunta rito presenting himself bilang isang Pilipino, but he could not speak. Parang deep mute pa yung dating sa kanya. Pero when we try to verify, kasi makikita din naman natin yung mga travel records ng taon nandoon sa pasaporte, magkakaroon tayo ng question. That's why we do not just rely sa dokumentong pinipresenta. We have to ask, verify, and assess the person. Ako po, at mga blacklisted pala ito, partner. May mga na-discover na blacklisted foreigners. Sir, sa inyo po investigation, sino po ang nagkulang? Sa aling ahensya po ng pamahalaan? We have coordinated with the DFA, considering ang Department of Foreign Affairs po ang issuing agency ng Pilipinas, no? And they assured naman that they are going to conduct investigation. Basically sila po, this is a violation ng Philippine Passport Act, no? Ang Passport Act natin, and being the DFA, being the issuing agency, nagkakaroon sila ng pag-iimbestiga. But on the part sa immigration, this is violative as well on the Philippine Immigration Act, because there is a misrepresentation bilang isang Pilipino to evade yung inspection, yung requirement ng immigration law. That's why on the part sa immigration, there is a basis as well for the deportation case. Sa hanay po ba ng immigration, sir, inyo po rin na, kumbaga, anggulo na may inside job po sa inyo pong hanay? So far, kung titingnan natin, ito ay nakahuli immigration din, no? From the primary inspector. Kaya kung titingnan natin, ang ating mga immigration officers naman, marami na rin po ang na-intercept natin na pasaporte na ganyan. But we have to understand, very challenging ito, considering this is a genuine passport. Kung maalam yung pasahero, marunong magsalita ng Filipino na matagal na rito, possibility, pwedeng makano. Pero ang tinitingnan na kasi natin dito, the way they speak, yung kanilang behavioral analysis, yung kanilang pagkatao, dyan natin tinitingnan at nakakabahala lang dahil mayroon silang supporting documents na genuine rin, just like sa mga ID. Because when there is a question on the travel document, usually you ask for supporting documents. But yan po ang challenge sa atin. Magandang gabi po, Sir Melvin. Sir, may exclusive lang ba ang Philippine passport sa mga Pilipino o may exemption dito? Ang atin naman paging sa passport naman nabibigyan, kung ikaw ay na-naturalize din, no? Ikaw ay nag-grant ng naturalization ng ating gobyerno. Just like sa ating mga basketball player na na-naturalize player natin, nabibigyan sila, or other foreign national that they applied for naturalization sa Office of Solicitor General, o di kaya granted siya ng court, o di kaya ng Congress.
Those are the things na pwede silang maging Filipino. However, kung check natin sa mga na-intercept natin, hindi sila dumaan doon sa proseso nito. Mayroon siyang fraudulent na pag-obtain ng travel document ng pasaporte na yon. So kumbaga, doon pa lang, kumbaga, ito ba ay peke na passport yung mga na-discover po ninyo or lehitimo talaga na nabigyan sila ng passport galing ng DFA? Ang nakikita natin ng trend, no, genuine na yung passport nila. Ibig sabihin, good yung passport, hindi peke. Unlike before na ang pinipeke nila yung bio page. Pero ngayon, buo ng passport ay genuine na at hindi peke siya. Talagang uri, genuine. So ibig sabihin, ang possible na peke doon kung genuine talaga yung passport na ibinigay doon sa mga requirements. Possibilities po yan kasi alam naman nagre-rely po ang ating DFA sa mga pinipresenta ng mga birth certificate. The requirement din po sa pagkuha ng pasaporte. So kumbaga after nitong mapag-alaman po ninyo sir, meron na po kayong ugnayan sa DFA na i-double check ng husto talaga kasi pwede mapagkamalan yung mga neighboring countries natin, ibang mga foreigner, mga kapitbahay natin na bansa ng mga Pilipino. No? Isa lang sa mga pamamaraan na malalaman mo kung sila ay hindi Pilipino is kung kakausapin mo na sila ng Pilipino, Tagalog or kung ano mga dialekto kung alam nila at kung nahihirapan sila, ang next mo sigurong itatanong kung siya ay naturalized ba. Makikita mo naman ang malimit sa mga na-naturalize ay hindi naman po marami siguro po, Sir Melvin. Nabibigyan ng opportunity. Tama po kayo. Opo, tama po kayo. Kaya madali lang naman po, kung na-interview mo na, nagkakandak ka naman ng verification, madali namang malaman yun eh. Kaya yun lang ang challenge natin. Nagkaroon na tayo ng coordination with the DFA and we're very grateful to the DFA kasi noon pa yan, nagkakaroon tayo ng interception, they immediately conduct ng mga investigation kasi kailangan din nila on their part iingat din sila sa pag-i-issue ng mga pasaporte and we're very grateful to the Department of Foreign Affairs. Ano ang maaring peligro para sa kabatiran lang ng ating mga kababayan kapag may isang banyaga na hindi naman siya dapat magkaroon ng Philippine passport pero naka-obtain po siya? Ano yung possible na maaring gawin niya or posibleng ginagawa niya? Sabi niyo nga, national security. Pero meron po ba tayong specific na posibleng maging problema na dadalhin nitong isang banyaga dito sa ating bansa sa pag-obtain ng genuine na passport? Oh, marami pong possibilities po dyan. Possible, isa ay blacklisted o wanted fugitive sa kanilang bansa o di kaya sila ay terorista because hindi sila nagpapakilala. Sila po pala ay wanted sa kanilang bansa at mga kilalang mga hinahanap ng batas. They are using yung Philippine passport para makapag-stay sila ng mas matagal dito at maagawan yung mga oportunidad yung ating mga kapwa Pilipino. Marami pong mga dahilan na pwedeng mangyari na kung saan tayo ay hindi natin binibigyan ng emphasis yung pagkakaroon ng pasaporte kung ito ay kinuha ng tama o hindi ng mga ating mga dayuhan. Yung possibility po na baka inside job, meron silang kakontak or meron silang binibigyan ng lagay para makakuha sila. Kasi yung mga passport na ganito, minsan, Sir Melvin, pag lagi kang nanonood ng Hollywood movies, di ba? May mga gumagawa ng passport para makapuslit lang. Akala ko parang imposibleng mangyari, pero yun pala nangyayari na merong passport na kahit na hindi siya dapat magkaroon ng passport. Opo, ang ating mga immigration officers po ay trained po sa document examination. Ang Philippine passport po, marami po yung mga security features. At once masubject po yan sa ating anti-fraud section, mayroon po tayong laboratory. They underwent scrutiny even sa lights, sa cuts, at sa types ng printing na ginawa. Alam po ng ating immigration po yan. Kasi once ma-intercept po yan, hindi ka agad-agad yan nagkakaroon ng conclusion.
we submit that to the verification ng ating anti-fraud section kasi may mga microscopes po yan na ginagamit. It undergoes laboratory test. Kaya once dumaan yan, nakita po yan na nagkakaroon po kami ng cursory report pertaining to the quality kung ano talaga ang pasaporte na yon. Sir, ano po ba yung kakaharapin ng isang individual na merong passport na hindi naman dapat mabigyan siya ng passport katulad po nitong mga insidenteng ito? Basically sa sa Department of Foreign Affairs, no. That's why we endorse the Department of Foreign Affairs kasi sila naman yung issuing authority. But on the part sa immigration, that could be a basis for deportation sa isang foreign national. But I'm not so sure on the part sa Philippine immigration sa Passport Act na ginagawa po ng investigation ng Department of Foreign Affairs. But on the part sa immigration, that could be a basis for deportation. May tanong dito, sir, yung isang netizen, baka naman dahil sa pangyayaring ito, doon na naman sa pag-check ng mga immigration, magiging mahaba na yung tanungan kasi may mga ganitong insidente. Alam naman po ninyo na yung pagbe-verify ng passport, basic po yan. Hindi lang ito nangyayari na ngayon. Even before, kasama po yan once nasa primary inspector, pag na-receive mo yung passport, even how you hawakan mo yung passport, pag-check mo pag-fill mo ng passport, pagtingin mo ng passport, kasama na po yan. There is no additional na check sa primary inspection, yun pa rin. Kaya nga po, nakukuha natin, nahuhuli natin dahil yan po ang SOP ng ating mga immigration officers doon sa counter. Sir Melvin, saan po ngayon yung mga nakuhanan po ninyo ng Philippine passport ng mga banyaga? Hawak po ba ng BI? Nasa ating detention center po ito, nasa Bikutan, considering their foreign nationals, nakabiolate po sila sa immigration law, kaya nandoon po sila sa detention center natin. Ano ang babala ng immigration laban po sa mga sindikato na nasa likod nito at sa mga banyaga na may ongoing transaction, Sir Melvin, para magkaroon ng Philippine passport? Opo, the immigration is very strict on the inspection of documents. Kasama po yan sa mga skills and trainings ng ating immigration officers. And once you will be intercepted at makuha ka ng immigration, you will be detained sa ating detention center in Bikutan. But at the same time, there will be an endorsement to Department of Foreign Affairs for possible criminal case or case to be filed by Department of Foreign Affairs. Dalawa po ang kanilang haharapin na kaso dahil dito sa kanilang ginawa. Sir, sa ibang balita naman, panahon po ngayon ng budget season. Ano bang mga popondohang proyekto ng BI sa susunod na taon para naman maging atpar tayo sa ibang mga bansa na mayroon po mga high-tech na mga gamit pagdating po sa immigration duties? Opo, sa ating pong mga project, more tayo sa digitization, no? Kasama dito sa proyekto natin ang magkaroon tayo ng e-gates, and we are targeting na 50% sa ating ginagawa ngayon ay magiging we are using e-gates na, no? But this is pacing, no? 2024, 2025, 2026. At we are very grateful na supported naman tayo ng both Congress natin sa Senado at sa Kongreso para mabigyan tayo ng budget at makabili tayo ng mga teknolohiya para mas mapaganda natin ang serbisyo natin sa mga traveling public. At napaka-importante yan, at including naman po yung ating ginagawa ngayon na magkaroon tayo ng mga body camera for our secondary inspection. Nandito na po, nasa stage na po tayo ng procurement process, and we are hoping the last part ng year na ito ay makapag-deploy na tayo ng mga body cam sa ating mga immigration officers. At hoping na, siyempre, dadaan sa, kumbaga, for the lack of the better word, at mercy ng Senado at Kamara ang lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. Sana mahimok po ninyo, Sir Melvin, ang mga tagahawak ng Pondo ng Bayan. We're hoping and we are explaining to the best of our ability para makonvince po natin sila at nabigyan tayo ng pondo. Sir, yaman lang na pag-uusapan natin ng issue na yan. Kasi out of curiosity lang, sir, matanong ko lang. Meron ba kayong
confidential funds? So far, I'm not, wala akong nakita na nabigyan, no? But basically, we have to understand ang immigration, national security din. May mga sino-surveillance tayong mga foreign national na andito na possible na mga threats sa ating national security, yung mga overstaying, mga fugitive, kasama po yan sa trabaho ng immigration. But wala akong nakita doon sa appropriation for that. Hindi ko masyadong alam. Pero as far as I know, wala akong nakita doon na ibinigay na for the fund for the immigration. Baka naman wala kayong request. I don't know. Maybe nag-request naman. Pero I just don't know kung kasama yun sa na-request. But basically, part ng trabaho kasi namin na tumonitor din to conduct surveillance sa mga fugitive at mga foreign nationals na andito sa ating bansa. Sir Melvin, huling mga katanungan dahil pag bare months ba dagsa ang mga foreigner dito sa Pilipinas? Kasi alam naman natin na may mga lugar talaga sa buong mundo na pag panahon ng Kapaskuhan ay napakalamig. Dito naman mas chill lang yung ating mga bisita kung dito sila mag-celebrate ng Christmas or holiday season. Opo, pag expected po yan, pag dumating po yung per seasons, ito po ang dagsa ng mga pasahero, mga travelers, mga kababayan natin na andoon sa ibang bansa, umuwi, mga foreigners na gustong mag-celebrate ng Pasko, New Year sa ating bansa. Kasi alam natin kakaiba po yung celebration ng Pilipinas when it comes to Christmas. At very festive yung dating natin as early as September pa lang. Mayroon na tayong mga celebration. Kaya ang ginagawa po ng immigration, we are ensuring the public, nagdi-deploy po tayo ng mga tao para to ensure that ang manpower natin ay kayang matapatan o kayang maproseso ang karamihang mga pasahero na dumarating, including din po yung we suspend, we cancel the application for leave yung mga tao natin sa assign sa ating mga paliparan, at including as well we deploy personnel from our main office para sila ay sumama at to ensure na kung mayroong mang hindi makakapasok, mayroong kaagad na papalit sa kanila. Yan po ang ginagawa ng immigration, considering na we admit that when the bear month comes, nagkakaroon po tayo ng maraming mga pasahero na nagtra-travel. At sa mga panahon din pong ito, sir, marami ding gustong magsamantala na mga banyaga din na makapuslit dito. Tinataon nila pag parang kumbaga sa oras pa, rush hour, peak season. So far nakikita natin considering na maraming volume, mayroon din naman nag-a-attempt, no? But basically our immigration officer are alert naman sila. At the same time din po, lalo na kung sila ay nasa Interpol watch list, connected naman po ang ating system, at kagad-agad naman po natin na i-exclude it, hindi natin pinapayagang makapasok sa ating bansa. Sir, pinakahuli na lang, last na tanong, dahil sa nakalipas po na mga linggo, bilyong-bilyong piso ng halaga ng illegal na droga ang nasabat ng ating authorities. Meron din po ba kasama po sa na-imbestigahan or na-monitor ninyo yung posibleng nasa likod nito ay mga banyaga din? Mayroon tayong interdiction task group doon sa NAIA. Kasama po yung immigration. Ang role po ng immigration is more on identifying yung darating na pasahero, lalo na po kasi mayroon yang intelligence network, may nakakapag-provide na information at namomonitor natin. Kasama po yan sa inimbestigahan ng task group. Kasi andoon din po yung PNP, andoon yung customs, andoon din po yung PDEA. But basically, when it comes to cargo kasi, sa mga drugs, more on sa Bureau of Customs po yan. Ang nagiging role lang ng immigration is more identifying kung sino yung darating. Sir, minsan nyo na lang sa ating mga kababayan or baka meron kayong gustong sabihin na hindi po namin naitanong sa inyo, nasa inyo po yung pagkakataon. Opo, sa ating mga kababayan, lalo na yung traveling public po. Yung ating mga paliparan ngayon, marami pong nagtra-travel, and we're asking you to provide time po na dumating kayo sa ating mga paliparan mas early po. At once you are at the airport, diretso po kayo sa check-in counter, and after check-in counter, diretso na po kayo sa immigration kung mayroon kayong gagawin, at kumain pa doon na lang po sa boarding area para hindi kayo maiwanan. At the same time po, kung mayroon kayong mga reklamo,
na gustong ipaabot sa ating namumuno, kayo po ay mag-email po sa amin, i-inform po sa amin doon sa xinfo@immigration.gov.ph at yun po ay tutugunan namin at pagkakaroon po tayo ng proper action.